Picture this, Jerusalem. Dito nagbabanggaan ang kapangyarihan ng imperyo ng Roma at ang matinding pananampalataya ng mga Hudyo. At sa gitna ng lahat ng ito, isang hari ang haharap sa sunod-sunod na pagsubok. Dito natin makikita kung paano sinubukan ng mga pinakamagagaling at pilakatusong isipan na isilo si Jesus. Pero sa huli, sila ang naiwang walang masabi. Okay, so para maintindihan natin yung bigat ng mga pangyayari, let's set the scene. Nasa 1st century Jerusalem tayo. Ito yung sentro ng lahat para sa mga Hudyo, pero nasa ilalim ito ng kontrol ng Roma. Dito, bawat galaw, bawat salita, may halo ng politika at relihiyon. Sobrang tense ng atmosphere, at dito sa Temple Mount mismo, magaganap ang lahat. So linawin natin ha, hindi ito friendly debate. This is a setup. Isang malaking planadong patibong. Yung mga grupong dating magkakagalit, biglang naging magkakampi para lang sa iisang misyon. Isilo si Jesus gamit ang sarili niyang mga salita. Pero alam nyo, si Jesus ang gumawa ng first move. At hindi sa pamamagitan ng isang matinding sermon, kundi sa isang kwento, isang talinghaga na hindi lang basta aral, kundi isang proclamation, isang anunsyo mula sa hari tungkol sa kaharian niya. Okay, so palagi nating naririnig to, di ba? Kaharian ng langit. Ano ba talaga to? Well, para kay Jesus, ito yung pinaka-core ng message niya. Ito yung reality kung saan ang rules ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ang nasusunod. At siya, bilang hari, ang nag-uumpisa nito dito mismo sa lupa. Heto yung kwento. May hari, naghanda ng bonggang kasalan para sa anak niya. Pero yung mga VIP, yung mga unang inimbita, ayaw pumunta. So anong ginawa ng hari? Nagalit, pinarusahan sila, tapos binuksan niya yung invitation para sa lahat. As in, kahit sino sa kalye, good or bad, welcome. Pero may plot twist. May isang bisita na pinalayas kasi mali yung suot niya. So anong point? Anong sinasabi ng hari dito? Simple lang, radikal ang paanyaya sa kaharian niya. Bukas para sa lahat, walang pinipili. Pero it's not a free-for-all. Kailangan mo ng paghahanda. Kailangan mong isuot yung tamang damit. Isang pusong na bago at handa para sa presensya ng hari. Okay, so after that opening parable, dito na papasok yung unang challenge, ang political trap. At ang nag-team up dito, dalawang grupo na on a normal day, hindi talaga magkasundo. Grabe tong tandem na to, no? Parang the enemy of my enemy is my friend. Sa isang banda, andyan yung mga Pariseo, mga super religious, ayaw sa mga Romano. Sa kabila naman, yung mga Herodiano, mga pro-government, kakampi ng Roma. Pero para lang maipit si Jesus, nag-team up sila. Ang goal, pilitin si Jesus na pumili. Pro-Roma ka ba o kontra-Roma? At ito na yung tanong na patibong. Tama ba ayon sa batas na magbayad tayo ng buwis kay Caesar? Tingnan nyo yung pagka-brilliant ng tanong. Kapag sinabi niyang oo, magagalit sa kanya yung mga Hudyo, sasabihin nilang traidor siya. Kapag sinabi niyang hindi, huhulihin naman siya ng mga Romano bilang rebelde. Isang no-win situation, di ba? Pero yung sagot ni Jesus, absolutely brilliant. Hindi siya nahulog sa patibong. Instead, tinaas niya yung level ng usapan. Sabi niya, ibigay niyo kay Caesar ang para kay Caesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Boom! Basically, sinasabi niya na, oo, may obligasyon tayo sa gobyerno, pero may mas mataas at mas ultimate na obligasyon tayo sa Diyos. At yung tanong na yun, bumabalik sa atin ngayon, di ba? Saan ba talaga nakalagay yung ultimate loyalty natin? Ano yung mga bagay sa buhay natin na binibigay natin sa sistema ng mundo at ano yung mga bagay na dapat 100% para lang sa Diyos? Okay, so challenge number 1, passed with flying colors. Ngayon, next challengers up, ang mga Saduseo. Ito naman yung mga intellectual elite, yung mga aayaw maniwala sa muling pagkabuhay. For them, illogical yon at may dala silang, well, isang napaka-weird na hypothetical question para patunayan yung point nila. So ito yung kwento nila, yung kanilang gotcha moment. May isang babae raw, pinasalaan yung panganay sa 7 magkakapatid. Namatay yung asawa niya. So pinasalaan niya yung pangalawa, namatay din. Tapos yung pangatlo, hanggang sa ika-7, lahat sila namatay. Tapos namatay din yung babae. Ang tanong nila, sa muling pagkabuhay, sino sa 7 ang asawa niya? Akala nila, checkmate na si Jesus.
Pero yung sagot ni Jesus, diretsahan, walang paligoy-ligoy. Sabi niya, maling-mali kayo. At bakit? Dalawang dahilan lang daw. Una, hindi nyo talaga naiintindihan ang kasulatan. Pangalawa, minamaliit nyo ang kapangyarihan ng Diyos. At dito niya binago yung buong perspective. Sabi niya, ang kaharian ng langit ay hindi lang parang Earth 2.0. Hindi ito continuation ng mga rules natin dito. It's a completely different reality. Kasi yung Diyos na pinaniniwalaan natin, sabi niya ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ang punto, buhay ang Diyos at ang kapangyarihan niya ay kayang lumikha ng isang buhay na higit pa sa kaya nating isipin. Okay, so the Sadducees are silenced. Talo na ang political trap, talo na ang theological trap. So for the final round, lumapit naman ang isang expert sa batas. Ang tanong niya, parang final exam question. Jesus, sa lahat ng utos, anong pinaka-importante? At sa daan-daang utos sa Jewish law, hindi pumili si Jesus ng isa lang. Instead, binigay niya yung dalawang utos na siyang pinakasentro ng lahat, yung pundasyon. Number 1, mahalin mo ang Diyos ng buong buo, buong puso, kaluluwa at isip. At number 2, na kasing halaga raw ng una, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ito yung konstitusyon ng kaharian niya. Gets nyo? Para kay King Jesus, dito umiikot ang lahat. Ito ang pinaka-summary ng lahat ng batas, lahat ng turo ng mga propeta. Ang buong buhay ng isang citizen ng kaharian niya ay nakasentro lang sa dalawang bagay na to, love God completely and love people genuinely. So ayun, nasagot niya lahat. Every trap, every trick question, sinagot niya ng perpekto. At ngayon, tapos na siyang sumagot. It's his turn to ask. Binaliktad niya ang lemesa at sa isang tanong lang, pinatahimik niya silang lahat. At yung tanong niya, mukhang basic. Parang quiz B, easy question. Sabi niya, okay guys, anong tingin niyo sa Mesiyas? Kaninong anak ba siya? Siyempre, mabilis silang sumagot. Anak ni David. Yun yung standard answer. Textbook. Lahat ng Hudyo alam yon. Ang Mesiyas, ang hari, ay manggagaling sa lahi ni Haring David. Madali lang, di ba? Pero dito na pumasok yung counterpunch ni Jesus. Gumamit siya ng sarili nilang banal na kasulatan laban sa kanila. Kinuha niya yung sinulat mismo ni King David sa Psalms at sinabi, teka, kung anak lang siya ni David, bakit mismo si David ay tinawag siyang aking Panginoon? At yun na, mic drop. Walang nakasagot. Paano ang isang descendant ay magiging Panginoon din ng sarili niyang ninuno? It doesn't make sense unless yung hari na to ay higit pa sa isang ordinaryong tao. Ang ipinapahiwatig ni Jesus at yung tanong na iniiwan niya sa kanila at sa atin ay ito. Ang haring nasa harap ninyo ay hindi lang basta tagapagmana ng trono. Oo, siya ang anak ni David. Pero kasabay nito, siya rin ang Panginoon ni David. At yun ang nagbabago ng lahat.